guest speaker for today, Sir Donis Dichoso. Hi! Hello! Kumain na ba? Kumain na? Okay na yun pag may pagkain, di ba? Pero okay lang ba? Palakpakan natin si Mandona. Oo. Kasi, nung nagsimula ako, sayan-sayan mo, tumutulong sa akin. Pero okay lang ba? Bago ako magsimula, okay lang ba makita ko yung pinakamagandang ngiti mo? Okay lang? Okay lang, baba mo muna yung mo, yung, di ba? Ay, balik mo. Ay, okay lang ba, pinakatatlo, yung katabi mo, okay lang ngitian natin? So, 1, 2, 3. Yan. Diba? May nakita ako mukhang manyak. Bakit? Naniniwala po ba kayo? Pag ikaw yung tao na nakakita, yung blessing, makakanggap po. Nakakalong ko, artista. Pag bumiti, maganda? Diba? Si Daniel Padilla. Pag bumiti, wapo? Wapo, diba? Nadine, be. Si Nadine, bumiti, maganda pa din. Eh, ikaw, di ka nakangiti. Naka-okay lang ba? Pag nagtanong po kami, okay lang po ba lahat po tayo sumagot? Kasi, meron po kami trivia. Ano yung mahina eh. Parang yung iba parang wala pang kain ah. Ano yung mahina. Ito pa, ano yung diba? Kasi meron po kayong trivia. Kapag yung bunganga mo, hindi yung binuka ng 5 minuto, may namumuo. Alam mo kung anong namumuo? Namumuong punya. Baka mamaya katabi mo, baka mamatay, diba? Baka kailangan pa namin. Okay ba? Sino dito mga nag-aaral? Yung iba pumapasok lang no? Pagkakuha ng ba, uuwi na eh. Mali! Mga nag-work, meron ba? Nag-work. Dapat proud kayo kasi kayo po yung kumikita ng pera. Tama ba? Sino dito yung mga malalakas yung loob? Yung mga talaga, mga nagninegosyo. Meron, grabe, palakpan si Sir. Diba? Sir, baka Bombay ka. Ayun, sino dito yung mga walang time, mga tambay. Woo! Diba? Sino yung mga walang pakialam. Ngayon sa akin, mabilis lang po kami. Okay lang ba mabilis lang kami? Mga lang, 5 minuto. Okay lang 5 minuto lang. Saka 5 araw. Ngayon sa akin, di ko naman po no commitment. Okay lang no commitment? Yun, no commitment, inukwento lang namin. Okay lang ba kwentuhan lang tayo? Kwento lang namin ano yung nangyari sa amin sa kwento. Malay mo, makatulong sa'yo. Mali. So, yun, okay lang simula na tayo. So, bali, yung pangalan ko doon, bali, nagsimula po ko dito, nag-aaral. Hindi pala ako nag-aaral, pumapasok lang. Yan, bali, po ako from UNC. Familiar? Anong course ko? Accountancy. Baka meron dito accountancy, katulad ko. Buhay pa ba kayo? Ngayon sa akin, bakit accountancy kinuha ko? Ang matalino kasi yun. Bakit accountancy kinuha ko? Kasi, ang mindset sa akin ng nanay ko, pag naka-graduate ako, pumunta ako ng ibang bansa, malaki yung income talaga. Meron po kasi akong backer yung tita ko. Yung tita ko, accountant. Okay ba? So, yun, tapos, pero dahil sa friend ko, nasuportahan ko yung pag-aaral ko. Dahil po sa friend ko, naka-graduate ko, yung sarili ko. Tapos, simula 18 pa lang, independent na. Yun, saka dito wala pong nauna, walang nahuli. Kasi baka meron dito, sir, baka dyan sa ginagawa nyo, baka nauna lang yung kumikita. Hindi po ako nauna. Alam mo pang ilan ako, ang 400,000, na member na ako ng front row. Meaning, malayo na ako. Kasi nagsimula ako sa front row, 2017. Tama ba? Pero, out of million member ng company, ng top 9 tayo, na kumikita ng malaki. Diba? Tapos, ayan po yung FB account ko. Diba? So, bakit po namin pinapakita yung FB account namin? Para malaman mo na wala po kaming tinatago. Nakuha nyo? Tapos, yan, sa buong company. Diba? Tapos, sa buong company po, ako po yung pinakaunang tao na kahit may kapansanan, nag-million sa friend ko. Diba? So, ako po yung nagpatunay na dito kahit ano ka, na yung kahit ano ka, pwede kang maging successful. Tapos, alam mo ba, pag in-night po sa FB, lahat po ba may FB? Yung iba familiar? Pag in-night mo sa Facebook, yung first PWD, Millionaire of Front Row, kahit wala kami lalo ibang pangalan, lalabas yung pagbubuka ko. Diba?
wanted ako eh. Yun, akala mo ba, pag may nakausap pang member ng friend ko, alam mo yung pangalan ko, alam mo sabihin ko, napakaswerte mo kasi idol namin yun. Alam mo gano'n ka kaswerte? Ano mo ano? Nakita mo ko, nakausap mo pa ako. Tapos, ayan po ko dati. Kamukha ko ba? Di ko nga alala yun. Bale, ayan po ko nung na-invite ako. Bale, nung nakita ko to, nung una talaga, hindi ako interesado. Baka meron dito, nung una, baka mamaya sa baba pa lang, gusto mo lang umuwi. Huwag kang mag-alala, hindi ka lang iisa. Kasi na-invite ako dito, sabi naman kakilala ko, ano mo ano? Sabi niya sa akin, una, uy, sumama mo naman ako. Nung una ayoko. Pero, may sinabi niya kaya sumama ako. Ano mo ano? Samahan mo ko, libre kita. Yan. Eh. Ano ka libre? Tama hindi. Baka meron dito, di pa naligo. Diba? Pumunta lang dito. Tama? Yan, tapos pagpunta ko dito, nung sinabi sa akin, friend ko, nung unang, gusto ko lang umuwi. Bakit ayaw ko neto eh. Ano yung bakit? Nung una kasi, ang alam ko dito, akala ko dito, kailangan mo maging magaling magsalita. Pero imagine mo dito okay lang kahit di ka magaling magsalita. Bakit ako nga eh? Baka kanina di mo ko maintindihan, nagawa ko eh. Sigaw pa. Pangalawa, bakit ayaw ko neto nung una? Mahihiyain ako. Pero hindi ko mahihiyain. Okay na makita yung mga mahihiyain. Yung mga nataas ng kamay, di ka mahihiyain. Bakit? Nataas na lang kamay. Yung, diba? Yung totoong mahihiyain, kahit anong mangyari, hindi mo tataas ng kamay. Alam mo ako habang ino-orient ako, pag tinatanong ako, alam mo kung ako eh, no? Alam mo yung kakotse, yung anong gano'n. Diba? Pangatlo, bakit ayaw ko neto, konti lang kakilala ko. Meron ba dito konti lang kakilala? Meron? Ako din doon din. Nung na-invite ako, konti ang ginagawa ko dahil mahihiyain ako. Puro computer lang ako. Pero okay lang kahit mahihiyain ka. Ano mo bakit? Hindi ka namang kakandidato. Kakandidato ka ba? Nakawag kang mag-alala kasi pag ginawa mo to, kahit wala kang alam, diba? Talagang may mga training. Okay lang kahit hindi mo to linya. Bakit? Sa panahon po ngayon, hindi na importante anong linya po natin. Alam mo importante ngayon, anong linya ng mundo? Naalala nyo nung pandemic, mga artista ka nagbebenta eh. Kaya mamukhang artistahin na. Tapos, nung na-invite ako, wala din akong pera, paano ko nakapagpa-member? Gumawa lang ako ng paraan. Mamaya kwento namin, okay lang ba? Tapos, gumamit po ako ng product. Ngayon kasi, nakagaling ko lang ng Boracay. Doon na kasi ako nag-birthday. Ngayon sa akin, gumamit po ako ng product. Meron po kayong product dito. Pero hindi po kayo magbibenta. So, gaano kaganda yung product natin? Okay lang pakita ko. Yung before and after ko. Ay, okay lang po paano? Tama. Tanong ko, bawin na ba? Baka meron dito maloko. Iniwan, nasaktan mo front row. Diba? Dating pinito, mukha ng pinito. Tapos, okay lang ba pag ginawa mo yung front row, ipakita namin yung income na pwede mo kakain. Kasi ako talaga, ang pinakadahilan ko, bakit ako ng front row, noong una kasi, kulang yung baon ko. Pero dito kulang yung baon. Siyempre, pang nagbibo ka. Pang inom, diba? Pang lana, diba? So yun, bali pag ginawa mo po, ang maganda, yung income, every week. Bali, hindi po namin kayo bubulahin dito. Kapag sumali ka, mayaman ka lang. Wala pong ganun. Hindi po ito illegal. Okay ba? Kasi baka mamaya mapukang ka. Ngayon, pag nagsimula ka dito, maliit, pero ang maganda, lumalaki ng lumalaki. Unang income ko dito, di umakalimutan, 900. Ano ko 900? Malaki maliit. Para sa iba, maliit, pero para sa akin, malaki. Bakit? Baka meron dito nakapag-work na. Meron ba? Nakapag-work. Magkano per day? 500, 600. Kaso, puyat ka, pagod ka. Eh yung 900 kasi, hindi ko po yung ginawa ng 1 day. Ginawa ko lang po yun, 1 hour lang. Pangalawa, first time kong makakita ng JM, nakapangalan sa akin. Kaya alam mo nung makawakan, pakakong tangan. Alam ako ng tangan. Nakala mo anong maganda dito, magsimula ka maliit, pero ang maganda, lumalaki lang, lumalaki. Saka, ito po yung opportunity, mabukod sa kumikita ka, nakakatulong ka. So yun, actually yung income ko, maliit lang po ito Ang Jollibee lang po, kaya huwag pong pagtawalan okay lang ba? Kasi maliit lang yun,
1 year kong ginawa front row, I'm earning 22,000. Diba? Pero, hindi po 1 month. 1 week lang po. Diba? Ayan po yung pangalan ko, Vicioso Dumislab. Diba? Another week, magkano? 23,000. Diba? Dalawang linggo, magkano? 50,000. Eh, alam mo, may 50,000, hindi mo kumikita yan, mga junior accountant. Tapos, hindi mo pa ubos, meron na naman, 48,000. Diba? At nung linggo, alam niyo magkano? Almost 100,000. Kahit ayaw mo na, meron na naman. Diba? Another magkano? 59,000. 1 year kong ginagawa front row, I'm earning more than 150,000. Isang buwan. Kaya alam mo nakakabaliw? Ano? Mahina eh. Ano? Ikaw, wala kang reaction. Diba? Normal, diba? Pagbaon, diba? Pero alam mo nakakabaliw? Ang nakakabaliw, hindi po yung income. Ang nakakabaliw, kumikita po ako ng more than 150,000. 19 lang ako. Pangalawa, never pa ako nakapag-work. Kaya alam mo yung mga nakapag-work dito, idol na idol ko kayo. Alam mo yung resume? Never pa ako makagawa nun. Wala na akong planong gumawa nun. Tapos, ayan, okay lang ba? Sir, yung mga income nyo dyan, talaga bang totoo? So, gumawa po kami ng encouragement video para mapatunayan po sa maraming tao na yung income dito talagang totoo. Saka napapalitan. Kuya, okay lang pa. Hello po sa lahat ng nandito. So, ngayon nandito po tayo sa video para mapatunayan po sa maraming tao na yung income po natin dito. Kasi talagang napapalitan or napapa-enhance talaga. So, yun natin, nag-try lang din ako. Ikaw, pwede ka din mag-try. Baka magkaroon ka din po natin. So, ayan po yung main po dito. So, believe lang. Tapos, ayan naman po yung amount, 33,000. Pero hindi po 1 month yan na. 1 week income lang po natin yan. Tanggap eh. Okay na. Yun, tapos dito, ang pinakamasarap po kung sa kumikita, talagang makakatulong, saka nakakatulong sa maraming tao. So, yun yung yun yung pinaka-masarap talaga. So, yan, yung kanilang kete. Hello po sa lahat ng andito. So, ngayon nandito. Yung tanong ko, okay lang ba pambaon ko yun? Pang-tuition, malaking tulong na. Pambayad po ng kuryente, ma'am. Pambing si magjawa mo, pwede na. So, yun tapos, sino dito mga 18, 19, 20, mukhang 20. Si ma'am. Nagsimula po ako dito 18. 2 taon, winmark out po natin yung front row. Yun, 20 po ako. Ako po yung pinakabatang kumita ng milyon dito. Diba? Tapos, nung una, ang gusto ko lang talaga, bakit ako ng front row? Extra income lang. Pero alam mo, sobrang ganda ng front row. Bakit? At 20 po, nakabili po ako ng unang kotse. Alam mo, nakabili po ako ng unang kotse. Nung una, baliw ako. Siyempre, kotse yan. Diba? Saka alam mo, ayang kotse na yan, hindi man po yan, yung pinakamanad ng kotse na makikita mo. Pero alam mo, dala ko proud. Hindi nilay ng mag-uwi. Hindi nilay ng company. Tapos alam mo, nung uuwi na kami, may nakalimutan ako. Ano? Hindi nga pala ako mamamaday. Diba? Kasi, nung una, di ko naman alam makakakotse ako eh. Tapos, ayan, 21 ako, kasi nung bata ako, mahilig ako mag-home earned eh. Alam mo yun? Sa NM, nag-aano ko arting, sabi ko, darating yung araw, bibili ako ng report car. Pero hindi ko alam kung paano. Pero alam mo, sobrang ganda ng company. Bakit 21 po ako, nakabili po ako ng pangarap ko. Okay lang po pa-play. Pa-play po. Ay, walang audio. So, yung 21 po ako, yun. Isa po ako sa pinakabatang nakano. Alam mo, dati akala ko nakakabili lang yun. Akala ko mga politiko. Eh, wala naman po kami lahing politiko. Hindi naman po ko artista. Mukha lang. Tapos, ayan, 20 po ako. Ayan na po yung sample. Nakanikita ako. So, kung imumultiply mo lang 4 na linggo, magkano? Walang 300,000. Kaya alam mo sa akin, sa lahat po lang andito, pag ginawa mo yung front row, magkakaroon ka ng freedom. Diba? Tapos, naalala mo po pandemic 2020. 2020, kahit may pandemic, diba? Eh, mag-birthday ako. There, ako sa ko. Pero normal lang. Bumili po ako ng condo. Okay lang po pa-play. I swear I can joke. I see what's on my mind as I drink, as I smoke. I keep up with the guys and see me holding up my middle fingers. Tapos, yan, nung
bahay lang po, kumita po tayo ng 1.1 million ng pandemic. Diba? Kaya sa akin, sa lahat ng andito, yung front row parang kotse lang po. Kami lang po kayo kotse. Yung iba, hindi pamilyar. Kaya alam mo yung kotse, akala natin yung gulong 4. Pero yung totoo, 5. Bakit 5? Para kapag yung kotse, natiraan 9, mali, may curve. Alam mo nakakalungkot, yung kotse, walang buhay, pero may baka. May curve. Eh tayong tao. Tao naman. Yung katabi mo, pinan mo kung tao. Kasi, baka mamaya kwago. Ayun, di ba? So, imagine mo, ikaw may buhay ka, bakit wala kang baka? Bakit wala kang reserve ba? Ako kasi, kung ma-invite ako, tinanong ako, alam mo kung anong tanong sa akin? Sabi, bro, pag member ka ba? Alam mo, sabi ko, hindi, ayoko. Sabi, bakit? Sabi ko, nanay ko, OFW. Hindi ko na kailangan yun. Pero, merong sinabi sa akin, kaya yung utak ko magbago. Alam mo, may utak, ano? Alam mo sinabi sa akin? Alam mo sabi sa akin? Bro, what if naman sana? Paano pag yung magulang mo, hindi ka na kayang supportahan? Mawalan ng trabaho, paano ka na? Paano kung ikaw nag-work ka? Diba? Hindi na mag-alabaw. Alabaw ka po ba? Diba? Na hindi naman habang buhay, kaya mong magtrabaho, malakas ka. Paano? Kung naman sana, mawala ka ng work. Paano pag di mo na kaya mag-work? Paano ka na? Sa kanyang friend ko, back up mo na. Sa kanuna talaga, ako, gusto ko magtrabaho. Kasi, sabi ng magulang natin, anak, aral ka lang, mabuti para, pag makagraduate ka, hanap ka lang. Alam nyo bakit ayaw ko na mag-work ngayon? Kasi, nung na-orient ako, meron akong naintindihan. Okay lang ba sabihin ko din sa inyo? Kasi, pero work ay magalit pa. Okay lang ba? Kasi, one time, nung na-orient ako, sabi sa akin, bro, ang ganda ng mata mo. Kasi, ito yung address ko. O, diba? Sabi, bro, bilhin ko yung mata mo, 20 million, benta mo. Sabi ko, ayoko. Ay, yung paa mo, bilhin ko, 50 million, benta mo. Ayoko. Dalawang kamay mo, benta mo, 500 million, benta mo. Hindi, bakit pa pumalak pa ka, para ka ng pao. Diba? Uli! Sabi nga, bakit ayaw mo? Diba? Alam mo, sabi ko, ayoko eh, bakit ba? Pero alam mo, sabi niya, yung million na ino-offer namin, ayaw mo. Pero alam mo ba, no offense po sa mga nag-work or mata. Pero pag nag-work ka, hindi lang mata, hindi lang kamay, yung binibenta mo. Buong, para sa magkano? Pay mo. Magkano per month ngayon? 10 to 15. Kung may trabaho. Ano pa wala? Diba? So, yun. Tapos, yun, diba? Dati problema ko lang din yung pera. Alam mo, dumating yung point, ano yung problema ko? Dumating yung point, at naging problema ko, kasi lima na akong dalawa. Alam mo na yung problema ko, anong gagamitin ko? Normal car o sports car? Diba? Tapos, ngayon po, pabili na po ako ng pangatlong kotse. Kaya alam mo matindi, 24 pa lang po ako ngayon. Yan. Tapos, noong una ayaw ko talaga mag-front row. Alam mo bakit? Hindi ko naman po ninyo. Pero alam mo bakit ako nag-front row? Mahal ko yung nanay ko. Diba? Mahal ko yung nanay ko. Tanong ko, mahal niyo ba yung magulang niyo? Sa mga magulang dito, tanong ko, ma'am, mahal niyo po ba yung anak niyo? Kasi yun, ako po, baka pa lang po ako, broken family na kami. Kasi, yung tatay ko, kumakabilang bahay. Diba? Kaya alam mo sa akin, sa lahat ng andito, kung ikaw, buo yung pamilya mo, napaka-careful. Kasi ako, baka pa lang, hiwalay na yung magulang ko. Tapos, baka pa lang ako, yung magulang ko, hindi ko na nakakasama. Kaya anak pala kakalola ko. Kaya makalola ko. Yun, ang dahilan ko, bakit ako nag-front row. Gusto ko na makapag-forward. Yung nanay ko sa Pilipinas. Kasi yung nanay ko, 17 years nang nasa abroad. Kaya alam mo kung ikaw, magulang mo, nasa ibang bansa, maawa ka. Kasi ako dati wala akong pakialam sa magulang ko. Nung wala pa ako sa front row, wala, happy-go-lucky lang ako. Tapos, one time, yung katrabaho ng nanay ko, na-PM sa akin. Alam mo kung anong piniem sa akin? Sabi sa akin, uy, maawa ka sa nanay mo kasi yung pangluhong hinihingi mo, pangkain mo. Kaya simula mo, naglalap ako ng park. Tapos, di ko makalimutan, 2019, nakabila ako ng unang kotse. Eksakto, umuwi mo yung nanay ko. Tapos, sabi sa nanay ko, ma, punta ka ng parking. Bakit nandito yung kotse? Tapos, nakita ako ng nanay ko na kotse. Alam mo, sabi niya, grabe na, driver ka na pala ngayon. Akala nung nanay ko, magkaano na ako mag-grab.
talent lang ano. Tapos nung una talaga, ay maniwala ng nanay ko, bakit ako ulit ako? Diba? Tawag nga sa akin dati, demonyo. Diba? Hindi anak, ano, demonyo. Pero alam mo nung magkapera na ako, hello, anak. Tapos yung pinapasok ko yung takot yung nanay ko, eh lalaki ako eh. First time ko umiyak. Alam bakit umiyak ako? Sabi ng nanay ko, mahal na mahal ko. Proud na proud ako sa'yo. Buti na lang. Si Roy naging anak. Alam mo ba, sa akin, ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo, alam mo sino? Magulang mo. Kasi alam mo yung magulang mo, hirap na hirap na. Okay lang ba maawa ka naman sa magulang mo? Bakit? Sa ibang tao, nakapag-I love you sa jowa mo. Pero tanong ko, kailan yung pinakahuling time na nakapag-I love you sa magulang mo? Sa ibang tao, nakatanong mo, kumain ka na ba? Pero tanong ko, yung magulang mo, natanong mo na ba kung kumain? Alam mo, pinakayo ko na mangyari, mawala yung magulang ko, na hindi ako makakabawi. Kasi baka meron dito, baka naman kayo ka ng magulang. O kung yung magulang mo, nawala na, okay ka na. Kasi magulang, walang lifetime warranty yan. Ikaw, baka ka pa. Pero anong kung magulang mo, baka ka ba? Diba? Anong ko po sa lahat ng andito? Dahil na mo itong bumawag sa magulang mo. Ngayon o kapag patay na. Kapag wala na. Ako kasi nung bata ako, nandun ako sa kakay ko, siguro mga 5 ako, 5-year-old. Hindi ko makakalimutan na sa mga magulang. 5-year-old ako. Kami ng tatay ko, pumunta kami ng mall. Eh, pag yung bata, pumunta ng mall, birthday niya. Anong pinapabili? Na? Kuran. Alam mo, sabi sa tatay ko, bilang mo naman ako ng laruan. Birthday ko naman. Alam mo, sabi ng tatay ko, wala tayong pera. Mahirap lang si papa. Tapos nakita ko yung tatay ko, umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Alam mo, sabi niya, hindi nakapumimi na ako. Kaya alam mo, sabi ko, pag nagkaanak ako, never ko ipaparamit sa kanya. Nakuha niya. Kaya alam mo kung ikaw, kung hindi mo mahal yung magulang mo, o kung ikaw magulang ka na, hindi mo mahal yung anak mo, huwag ka nang sumali dito. Pero kung ikaw, mahal mo yung magulang mo, mahal mo yung anak mo, okay lang pa, tutulungan ka na yung makabawi. Tapos, di ko na po ako mag-enda. Wala na. Kuya, Kuya? Di ko na po ako mag-enda. Dahil, sa lahat po ng andito, kung tatanungin mo ko, sir, sa lahat ng pinakita mo, aming pinaka-achievement mo, yung kotse ba? Hindi. Yung million ba? Hindi. Alam mo kung ano? Kasi baka pa lang po ako, mahihain na ako. Kasi baka pa lang po, nabubuli na ako. Yung nagay pa sa salita ako, yung paglalakad ko. Kaya nga yung tiwala ko sa sarili ko, napakababa. Kaya nga puro computer lang ako. Pero alam mo, dahil sa mentor natin, dahil sa training, ngayon po kahit sino, kaya ko lang kumausap ng maraming tao. Alam mo kung ginawa mo ko, kahit hindi ka lang ako kumita, kahit hindi ka na makabili ng kotse, ano man lang po yung bonus na lang yun. Pero alam mo, yung ma-develop mo yung sarili mo as a better person, sa akin wala yung kapalit na kahit ano. Yun, baka meron dito ay, sir, baka di ko kaya yan. Sir, baka mahirap yan. Dalawa po kapagdalan ko. Nakaalam nyo ba, nung wala pa ako sa front row, lagi kong tinatanong yung Panginoon. Alam mo, tanong ko, ano? Mahina. Lagi kong tinatanong, sabi ko, Lord, sabi ka naman. Sa dami-dami ng tao, nabibigyan mo ng kapansanan, bakit ako pa? Ang malupit, dalawa po kapansanan ko. Una, hindi po ako nakapagsalita ng. Pangalawa, yung isang pa ako, parang paa ng kabayo. Diba? May niwala, invite ka. Invite ka ba? Tingin mo ba yung isang pa ako, yung totoo? Oo, hindi. Ay, totoo. Bayad na. Diba, ma'am? Tingin mo, invite member na.
invite? Member, di ba, invite? Tingin mo ma'am, yun lang ako, pupol o hindi? Yung totoo. Pupol. Di ba, there, invite ka ba? Tingin mo, there, yun lang ako, pupol ba? Hindi. Di ba, invite? Member. Invite. Tingin mo, there, yun lang ako, pupol. Pupol o hindi? Hindi. Tingin mo, hindi. Di ba, there? Tingin mo, pupol o hindi? Hindi. Di ba, there, invite ka ba? Di ba? Di ba, there? Tingin mo, yun lang ako, pupol o hindi? Actually, 5 taon na ako dito. Sa 5 taon ko na nag-front row, ngayon ko lang po ipapakita. Diba? Pero bakit tumayo bibilit lang kumila. Okay naman, bibilit lang kumila. Okay lang pakita ako. Yan na lang kayo Pakita ako na. Okay lang ba? So, ayun. Pakita nyo. Ayan. Ayan. Pakita nyo. Pero yun. Diba? So yun, 2 kapantalaw ko na ba? Pero alam mo ba ngayon? Alam ko na kung bakit. Na bakit may kapantala na ako. Ano yung bakit? Mahina Ano mo bakit? Mahina Ano mo bakit? Mahina pa din Ano bakit? Para, pag tumayo po ko, naharap mo, nakita mo ko, narinig mo ko, magsabi mo, nakaya mo. Bakit? Imagine mo yung tao kulang-kulang Tanong ko, nakakapagsalita ka na maayos? Dalawa ka mo. Nakakapaglakad ka na maayos? Imagine mo yung tao kulang-kulang nakaya. Anong dahilan mo? Para sabihin mo, hindi mo kaya. Anong dahilan mo para sabihin mo mahirap? Alam mo, kung may tao na pwede magsabi na mahirap ko, saka di niya kaya ko, dapat ako. Makaya ko. So kung makaya ko, tingin mo, kaya mo. Tingin mo, yung opportunity na pinapakita namin, tingin mo, maganda o sobrang ganda. So, pero, doon ako nag-end. Pero, okay lang ba ipamit ko sa inyo yung mag-mentor sa akin? Ako rin yung taong to, sobrang may respeto ko to. Ano nyo bakit? Kasi, actually, papupunta ko ng Mindanao, sa ibang part ng Pilipinas. Talagang ganun yung mga member. Saka, kung wala yung taong to, baka lahat ng meron ako, baka wala ako ngayon. So, okay lang ba? Huwag niyo po akong ipapahiya sa mentor ko. Okay lang? Okay lang ba pag tinawag natin yung mentor ko? Okay lang ba? Nakagamin palakpak mo. Kasi pag yung katabi mo, hindi po malakpak. Alam mo na. Saka okay lang ba kayo lahat? Wala pa. So, yun siguro, without further ado, okay lang po magpakilala kami yung mentor natin. So, ang background niya, nagsimula siya dito. Ano po siya? Working student. So, dito, baka may mga working student o kaya baka may mga working, dito po makaka-relate tayo. Okay lang pag tinawag ko na, huwag niyo akong papahiya. So, yun siguro, pakilala na po natin, Ma'am MJ Evio. Hello. Guys, palakpakan naman natin si Sir Donis. Grabe, no? Yan. Guys, wag kayong mag-alala. Wala po akong iuhubad, ha? Wala po akong hubarin. Ito na yun. Nag-advance na ako. Ayan, hi! Hello! Grabe ba? Grabe yung resulta ni Sir Donis. Alam nyo guys, ako na-meet ko siya, bilib na bilib ako sa kanya. Kasi actually, nauna ako sa kanya dito sa ganitong klase ng business. Nasabi ko sa sarili ko, buti na lang, ginrab ko yung opportunity na to kasi kung siya nga tama, nagawa niya, ikaw pa kaya? Tama? I know maraming nakarelate sa kanya na estudyante. Meron ba? Yan. Okay lang ba makita ko yung mga first time natin, mga invite natin today? Yan, first time. Yung iba medyo nahihiya pa. Huwag ka mahiya, dapat makapal ang mukha mo. Okay? So, in fairness, ang ganda ni Madam Kaya bagay ka dito. Charot. Ayan. So, okay lang ba magpakilala ko? Mahirap naman kasi magpakilala pag magulo, no? So, okay lang ba magpapakilala po ako na maayos? Okay, so by the way, my name is MJ Evio. Isa po ako sa part ng company na to. And ako, before ko po makita ang front row, actually, ito po yung background ko. Okay, so dati po akong working student. Ayan.
So, sino po dito yung working student? Meron po ba? Karamihan rich kid. Taray, rich kid. Parang wala sa mukha. Hindi, joke lang. Okay, so ito po yung ginagawa ko. So, the age of 16 years old, independent na po. Okay, so hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko, kaya isa lang yung pumasok sa isip ko. Kung hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko, ako yung magpapaaral sa sarili ko. Okay, so advantage, no bata ako that time, hindi po ako mukhang hindi ako mukhang bata. Okay, mukha po talaga ako matured. Karamihan po talaga sa may lahi, mukha talaga matanda. Tama eh? Makapag-judge. Kaya mo, mas mukha ka namang matanda sa akin. Okay? So, ayan. Ito yung ginagawa ko. Nagpi-freelance talent ako. Nagmo-model ako that time. Pag may racket, may income. Pero pag walang racket, nga. O, kaya ka nga nandito eh. Tama? Naghahanap ka din ng right opportunity. Okay? So, good news. Sa pagtapos ko yung sarili ko, graduate ako ng tourism from Fatima University. I don't know kung familiar po kayo sa school ko. Familiar po ba? Usually kasi pag naririnig nila Fatima is nursing. Tama? Hindi po ako nursing ha. Tourism po ako. Okay? So akala ko dati pag ikaw gusto mo na masarap na buhay, kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral. Tama yun ang sinabi ng magulang natin? Ano sabi ng magulang natin? Anak, aral ka mabuti para pagka-graduate mo, may maganda kang? Para pag nagkaroon ka ng magandang trabaho, makakapag-ipon ka, magtatayo ka ng sarili mong negosyo. Bahay agad. Negosyo muna. Okay? So ako, yan yung narinig ko sa parents ko. Nakala ko dati, pag ikaw nakapagtapos ka ng pag-aaral, masarap na buhay mo pagkatapos. Tandaan mo, pag ikaw nag-work ka, isa lang ang papasok sa isip mo, sana nag-aaral ka na lang ulit. Sino dito working? Sino working? Masarap magtrabaho? Masarap? Enjoy? Malaki ipon? Malaki ipon mo pero nasa tindahan. Nasa grocery store, sa mga bills, laki. O, diba? Ako actually, 5 years po ako nag-work. Okay, so pagkatapos ko mag-aral, actually, naganap ako ng another source of income. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng tao, tama, mahilig sa extra rice. Tama, mali. O, kaya dapat mahilig ka din sa extra income. Okay? Ako po, mahilig po ako sa extra rice, hindi lang po talaga halata. Okay, wag niyo po pagkatitigan yung picture ko, hubad po ako dyan. Nandito po yung original. Okay? So, ayan. Nung nakita ko po yung front ko, una ko nakita dito actually yung products. Okay, so mahilig kasi ako sa pampaganda eh. Girls, tanong, may kilala ka ba mahilig pumangit? Meron, boys. Lalaki nga ngayon, hindi mo alam kung sino yung totoong lalaki eh. Tama, mali. Diba? So ako, that time, ang una ko po nakita is yung glutathione. So sabi ko, ito, perfect sa sa trabaho ko that time. So nung tinry ko siya, sabi ko, why not? Try ko na din yung opportunity, yung benefits. Kung ano yung meron benefits dito sa Franco. And ayan, tinry ko yung kitaan. Kumita ko that time, 48,250 sa loob ng 2 linggo. Tanong, pwede o? Pwede na. Pag ikaw, nagtrabaho ka, tanong, 50 min, may mag-offer? So sabi ko, bilang fresh grad na katulad ko that time, at may alam sa trabaho sa labas, na alam ko hindi ko kikitain yung ganyang kalaki sa loob ng 2 linggo, sabi ko, pwede na. Estudyante, bound sa school, pwede na? Sa mga working, pwede na part-time? Sa mga full-time mommy, studies, pwede na? Pang-allowance sa anak, pwede na? Boys, manligaw, pwede na? Pag ganyan ang kinikita mo, pwede ka naman ligaw. Tama? Pero pag wala kang kinikita, wag na wag kang manliligaw. Kasi tanongin kita, girls, anong masarap? Anong hanap mo? Magandang future, magandang lahi? Sabi nung isa, pwedeng both, ma'am. Alam mo, para tayo ng sagot, pwedeng both? Diba? Mag-aasawa ka na lang, pangit pa, diba? Ay, sorry po, ha? Huwag kayong mag-alala. May pag-asa ka pa. May glutathione po tayo. Okay? And aside po dyan, tinuloy-tuloy ko lang, ito po yung mga taong nagtiwala sa akin na natulungan po natin kumita. Okay? So, 99% po ng taong mga taong natulungan ko dito sa front row, actually, hindi ko po kilala yan. Minsan, kung sino pa yung ibang tao, yun pa yung makakatulong sa'yo. Tama, mali? O, tanong, lahat po ba na nag-invite sa inyo, kilala nyo? Hindi. Pero huwag ka mag-alala. Yan ang tutulong sa'yo. Okay? So, Luzon, Visayas, Mindanao, ang hawak po natin, ito, SPO1, si Sir Romel Alberto, ito po is Basilan base po yan. Okay? Ito po is part ng Zamboanga, major po yan doon. Okay? Dito karamihan sa Manila, ang hawak ko estudyante, mga karamihan po is mga teacher. Okay? Arellano University, may hawak po ako mga teacher po dyan. Okay? So, sarap. Ganyan mga negosyante, nakasama mo. Okay lang po ba, business partner mo, marami ka ding magiging connection. Okay lang? Ayan, hanggang lumawak po yung ating hawak. Okay, nagkaroon na din po tayo ng international. Okay? And ang good news po niyan, palaki po ng palaki ang Franco. Ibig sabihin, sign po yan na marami po tayong tao na natutulungan kumita. Okay? And aside dyan, ayan. So nag-start ako dito is way back 2015 po, pagkatapos kong graduate. Hindi na ako nag-work. Okay? Mahirap kasi maghanap ng trabaho eh. Tama? Sa Pilipinas, hindi po uso ang hiring. Okay? Hindi po uso ngayon ang tanggapan. Ang uso ngayon, tanggalan. Ilang beses ka na natanggal? Sakit? Okay lang yan, move on ka na lang. Okay? So ayan, so ginawa ko lang, inaral ko lang yung negosyo, nakinig ako dun sa taong nag-invite sa akin. Okay? And aside po dyan, nung ginawa ko po yung front row, ang good news, nakapag-ipon po tayo na maganda, 2016, I bought my first car. Okay? So nabili ko po yan, hindi po ako marunong mag-drive. Okay, ma'am, bakit bumili ka na ng sasakyan? Hindi ka naman pala marunong mag-drive.
Wala eh, pag front row ka at kumikita ka ng maganda, minsan yung pera mo hindi mo alam kung saan mapupunta eh. Tama? O, alam yan ng mga babae, girls, hindi natin pangarap ang magkaroon ng sasakyan. Tama? Ang gusto natin, tayo yung sumasakay. Parang iba yung nasa isip nila. Sumasakay, nakikisakay sa kotse. Tama? Kasi tama tayo mag-drive. Tama? Kaya nga ako, bumili lang ako ng kotse. Hindi naman required dun sa kasa kung magaling ka mag-drive. Diba? Ang required sa kasa kung may pambili ka. Okay? So ako, yun lang yung ginawa ko that time. Pero sabi ko nga eh, okay lang kahit hindi ka marunong mag-drive. Para at least, pag natuto ka, anytime meron kang ida-drive. Mahirap kasi magaling ka mag-drive pero wala po tayong ida-drive. Tama? Okay? And aside po dyan, 3 years, kumita po tayo ng 2.5 million. Tanong, pwede na. Girls, pangkilay, pwede na. Boys, pwede na. Ilang motor mabibili mo dyan? Diba? 2 big bike yan. Tama? Okay, and aside po dyan, ayan. Ito po yung pangalawang napundar ko, which is yung Montero Sport ko. Okay, yung kulay itim po na sasakyan na Montero sa baba, na sobrang linis, akin po yun. Madumi kasi siya. Okay? Ayan. And aside po dyan, ito yung mga taong natulungan din natin na makapagpundar ng kanya-kanya nilang sasakyan. So, ang masarap po niyan, bukod sa kumikita ka dito at natutulungan mo yung pamilya mo, nakakatulong din po tayo sa ibang tao. Okay? And aside dyan, ayan, ito po yung sample income ko. Before mag-pandemic, actually, hindi na po tayo bumababa ng 100,000 naman dito. Pwede na? Kaya sabi ko that time sa sarili ko, okay lang kahit hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Kasi sa panahon naman ngayon, hindi na usapan kung ano tinapos mo. Hindi na rin usapan ngayon kung ano trabaho mo. Usapan ngayon, magkano ang laman ng bulsa mo. Tama? Okay, and aside po dyan, ayan, nagkaroon ng pandemic, ganun pa rin po kalakas ang ating negosyo. Okay, so sabi ko nga, ibutan na lang, no? Mukha lang tayong artista. Hindi natin kailangan mag-live. Diba? Pero ang artista, anong ginawa nung pandemic, nung lockdown, nagla-live ng bag. Diba? Like Mariel. Diba? Mariel Padilla. Yung tipong hindi kasya sa kanya yung binibenta niya, pilit niyang pinagkakasya para kumita. Tama? Kaya ngayon pa lang, ako ay suggest, huwag kang maihiyang pumasok ng negosyo. Kasi ngayon, usapan ngayon is negosyo na po. Okay? And aside dyan, ayan, pakita ko sa'yo, one of the top 50 po tayo ng company na kumikita po ngayon. So okay lang po ba, pag ginrab nyo yung opportunity na to, okay lang po ba, isa sa top 50 ng company ang tutulong po sa inyo? Okay lang? Okay lang, okay? And aside po dyan, ayan. So ito po yung kinita ko nung nag-lockdown. So I know na lahat kayo, yung iba sa inyo, nag-online class, tama? Okay? So may Facebook? May Facebook. Kumikita ka sa Facebook? Hindi. May cellphone? Meron. Okay? May internet connection or data? Tanong, sa cellphone mo, kumikita ka? Hindi. Eto malupit. Ilang years ka nang may Facebook, pero never kang kumita. Tama? Eto malupit. Yung may-ari lang ng Facebook ang yumayaman sa'yo. Pero ikaw, never kang yumaman sa Facebook. Tama? Kasi yung tatlong bagay na meron ka, yan din po yung meron kami, pero pinagkaibahan lang natin. Kumikita po kami dyan. Okay? So okay lang ba this time gamitin natin yung Facebook account niyo, yung TikTok account niyo? Okay lang ba para kumita kayo? Okay lang. Okay? So eto, nasa loob lang po ako ng bahay niyan. 7 days, okay lang po ba kumita po tayo ng 60,000 pesos? Pwede na? After a week, ang malupit niyan, hindi pa po natin ubos, meron pa po ulit. Kumita po ulit ako 127,000. Okay? So wag mo nang pansinin isang linggo ko, ma'am, parang ang laki. Okay? So tignan mo, magkano po yung tax ko? Ang tax ko is 10,100 pesos. Ma'am, bakit may tax? Siyempre, legal po tayo. Okay? Katabi lang po natin ang BIR. Okay? So, legal po tayo, kaya 10% po ang tax natin. Okay lang po ba? Instead na 127,000 yung nakuha ko, 170 na lang. Okay lang? Okay lang, di ba? 10,000 lang naman yun eh. Tama? And aside dyan, 3 years kumita, at 3 weeks kumita po tayo 200,000 plus. Pwede na? Pwede na. Alam mo, dati sarado utak ko pagdating sa pagnenegosyo. Kasi ang alam ko, pag nagnegosyo ka, maglalabas ka ng pera. Tama? Sabi ko, ako nga, kailangan kong maghanap ng pagkakitaan eh. Ayoko yung ako yung maglalabas ng pera. Pero hindi natin alam, kahit mag-work ka sa labas, kahit anong ginagawa mo, anytime maglalabas ka ng pera. Pero dito, i-assure ko sa'yo na pag naglabas ka ng pera, automatic kikita ka ng malaki. Okay lang? Okay lang. Aside po dyan, ayan, hindi na lang po natin napansin, gumanda po yung ipon po natin. Okay? Ayan, and aside dyan, 11 months pandemic, kumita po tayo ng 1,045,000 pesos. Ang malupit po niyan, nasa bahay po ako niyan. Sarap? Sarap pumikano, tapos papangon ka, ganyan yung income mo. Sarap? Kaya nga po nung pandemic, never po kaming kumuha ng ayuda. Okay? Isa lang sinabi namin, mas marami pang tao na nangangailangan ng tulong. Okay? Ayan. And aside po dyan, ayan, ito po yung latest income ko. Ayan. So ito po yung tinatawag natin na all access dito. Pagka ikaw, legit distributor ka ng company natin, magkakaroon ka ng account. Okay? So yan po yung ginash out ko. Okay lang po ba isang linggo? Malinis. Kumita po tayo 80,000. Pwede na?
pwede na, okay? And ito po yung pinaka-favorite part ko. Actually, ang company po natin is may charity. Okay, isa po ako sa mga naging frontliner nung nag-lockdown. So, ibig sabihin, namimigay po kami ng mga relief goods sa iba't ibang tao. Actually, non-member po to ha. Yung tinutulungan po natin. Okay, marami na din po natulungan yung company natin ng mga hospital. Okay, so before pa mag-pandemic, tumutulong na po ang Fronto. And until now, tumutulong pa rin po tayo. Okay? And aside dyan, ayan, po ang family po namin, part po ng company na to. Yan. Okay, hindi po kami anak mayaman ha. Mukha lang po. Okay, hindi po tayo anak mayaman. So anak po ka ng dating driver, nanay ko po is dating katulong. Kung ikaw hindi ka anak mayaman, mas kailangan mo to. Okay, kung mayaman naman ang magulang mo yun, hindi yun. Okay? So ako, sabi ko sa sarili ko, wala marami kami magkakapatid eh. Alam mo naman ang mayaman. Ang mayaman, may family planning. Tama? Ang mahirap, may family planting. Oo. Kung yung ibang magulang busy magpayaman, yung magulang ko po busy magparami. Oo, siya po kami magkakapatid. Ako po yung pinakabunso. Okay, so hindi na ako magtataka bakit hindi ako kayang pag-aralin ng parents ko. Kasi nung college po ako, senior citizen na po ang magulang ko. Okay, tatay ko lang yung mamimit mo, Chinese pero hindi negosyante. Leet mata, wala ding kita yan. Okay, nanay ko lang yung mamimit mo, Bombay pero hindi po nagpapa 5-6 yan ha. Okay, kasi usually di ba ang nag-Bombay, nagpapautang, baliktad siya po yung umuutang. Okay, so nanay ko din Spanish pero wala pong bakery yan. Oo, hindi po nila nagamit yung lahi nila. May lahi lang pero wala pong pera yan. Okay? O, maraming ganyan eh, di ba? Yung anak ng anak, tapos pagka naghirap, sisisi sa gobyerno. Nanay ko din ganun. Sabi ko, bakit ma? Yung presidente, paano nanganganak ka? Siya ba yung bumuo niya? O, di ba? Tama mali. Di ba? Kaya sabi ko sa nanay at tatay ko, yes, hindi namin kasalanan, pinanganak kaming mahirap. Pero ang magiging kasalanan natin pag namatay tayo mahirap. Di ba? Sabi ko, enough na binuhay ako ng magulang ko. Pero never ever ako aasa sa parents ko. Kaya 16 years old pa lang ako, nag-earn ako in my own. Ay nagda-decide na ako sa sarili ko. Okay? Sa Pilipinas lang naman ang uso eh. Tama? May anak asawa na, nakasandal pa sa magulang. Tama? Huwag kang mag-alala, mga kapatid ko ganun. So sabi ko, ayoko ng ganung buhay. Kasi bakit? Pag nag-stay ka sa ganung buhay, pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, ganun ulit ang maipapasa mo sa anak mo. Okay? Kaya sa amin, wala po sa relatives namin na mayaman. Okay? Kung hindi po namin nakita yung ganitong klaseng kaganda ng opportunity, hindi po magbabago ang buhay namin. So ang bread and butter po ng buong pamilya namin, ito pong business na to. Okay? And aside dyan, lahat kami, part na ng company, alam mo, good news. 3 na po kaming kumita sa pamilya namin ng milyon. Sabi nga kung walang mag-uumpisa, walang susunod. Tama? Okay, so ayan, ito po yung pamangkin ko, yung nasa dulo. So high school graduate, okay, dating construction worker. Alam mo sabi niya, ilang hollow blocks ang kailangan niyang buhatin para kumita ng milyon at makabili ng kotse? Tanong, ilang construction worker ang kilala mong mayaman? Marami? Meron, yung may-ari ng construction company. Tama? Pero kung construction worker ka, iba yun. Karamihan po ng construction worker na kilala ko manginginom. Kung hindi gin ang nasa harap, cobra. Tama mali. Bakit? Yun lang yung kaya ng budget. Okay? Kasi bakit? Siya dating construction eh. Okay? Ito naman yung ate ko, which is siya po yung nag-invite sa akin. Okay? So kung ano yung background ko, same po kami ng background ng kapatid ko. Self-supporting din po siya. Siya naman is graduate po ng IT. Okay? Alam mo, maganda niyan. Kung wala pa sa pamilya mo na kumikita ng milyon, umpisahan mo. Para sunod-sunod, may kumita na sa pamilya ninyo. Kasi sa amin wala eh. Kasi ang umuna sa amin dito, yung kapatid ko. Alam mo, good news, siya yung first Ferrari lady owner ng buong company po natin. Okay? And siya din po yung pang-9th winner po ng company natin. Alam mo, masarap? Babae. Chicks. Aba? Oh, sarap yan. Hindi siya masarap. Masarap yung resulta niya. Okay, iba kasi yung ngitian ng lalaki. Sarap. Diba? Oh, kasi bakit ako naniniwala ko ang totoong chicks independent. Diba? Hindi mo kailangan humanap ng jowa para umangat angat sa buhay. Diba? Hindi natin kailangan, girls, hindi natin kailangan maghanap ng foreigner. Diba? Na magkakaroon ng caption sa friend list natin. No? Isa na naman ang nakaangat sa ating kababayan. Tama? Oh. Kasi minsan yun ang tingin sa atin ng Pinoy, no? Pagka nagkaroon ka ng partner na foreigner, isa na naman ang nakaunlad. Diba? So sabi ko, okay, hindi natin kailangan manap ng ganun. Okay? So ngayon, ang pinaka-background ko, single parent po ako. Okay? So solo parent ako, ang baby ko, malaki na. Okay? Maaga po ako nagkaroon ng baby. Okay? So alam mo na, girls, ano bang priority mo? Masarap na buhay? O bumuo ng buhay? Bumuo ng pamilya? Diba? Wala ganun talaga eh. Okay? So sabi ko, okay lang. Diba? At least may may front row tayo. Kasi kung hindi po dahil sa front row, hindi ko po mapag-aaral sa magandang school yung anak ko. Okay? And aside po dyan, even po ang anak ko, ayan, nabibigay ko po yung para sa kanya. Okay? Na never namin na-experience. Yan. So, never po kasi namin na-experience na mag-celebrate ng birthday. Okay? Pag pansit canton, parang utang na loob mo kapag pinaglutuan ka.
Ultimo pansit, nati 300 pesos, may pansit ka na, hindi po kaya ng magulang namin yan. Okay? Kasi, sabi nga, iyahanda na lang, ipangakain na lang na ibang, kasi, di ba, pag naganda ka, isang araw lang, tama? Pero pag yung pinanghanda mo, ginastos mo ipang isang buong linggo na. Okay? So, ganun po ka-practical ang parents ko. And aside po dyan, even po ang anak ko is part po ng company na to at kumikita po in the young age. Okay? So, even po yung anak ko, ayan, may sariling ipon. Okay lang, 8 years old, may ipon. Kamusta ka? Okay lang yung 8 years old na tulungan ng front row? Oh, wala pang alam yan sa mundo. Ang alam lang yan, kumain at maglaro at mag-aral. Diba? Pero wala pang alam sa buhay yan. Pero alam mo, sabi ko, at least, diba, hindi ko na po problemahin yung pang high school niya. Diba? At least, diba, ako nag-enjoy na ako sa buhay, hindi ko na iisipin yung pang tuition fee ng anak ko pag nag-college. Kasi bakit? Meron na po siyang sariling ipon. Tanong, pwede na? O, diba? Kung ikaw, curious ka na kung ano yung meron talaga dito sa company na to, alam mo, stay put ka lang dyan. Kasi alam mo naman, ito parang pelikula to eh. Tama, nasa dulo yung maganda, yung ending. Okay? Hindi mo malalaman na maganda yung isang bagay pag hindi mo natapos. Okay? So by the way, Miss MG, balik ko po yung mic doon po sa host natin na maganda. Ayan. Thank you. Yeah. Ayan. So once again guys, palakpakan naman natin ang ating napakagagaling na mga speakers. So, huwag na kayong magulat ha. Babae po ako, hindi ako lalaki. Gulat sila eh. Pero grabe no, very inspiring. Grabe no, yung kwento ni Ma'am Mary Joy. Former student, working student no, freelance model. As in lahat talagang kakayanin mo sa kalan ng pangarap ng pamilya mo at ng sarili mo. Tama? So, grabe siya ka-determined na may angat yung buhay ng pamilya niya. Grabe no? So, syempre yung ating speaker, yung unang speaker natin, grabe din yun. Our first PWD Millionaires Club ng front row, sabi nga niya, kung nakaya niya, ibig sabihin mas kaya mo din. Okay, so syempre, you want more? More? Talaga ba? Oh, eto syempre, kung pinakinggan mo ang mga unang speakers natin, syempre mas makinig ka din dito. Kasi etong next na ipapakilala natin, siya lang naman yung dahilan. Bakit? Diba, nakita nyo very successful yung mga unang mga speakers natin. Diba? So, syempre, hindi na magagawa ng lahat ng mga, hindi lang silang dalawa ha, marami, lahat ng mga umaakyat dito sa stage. Ibig sabihin, pag umakyat dito sa stage, talagang nagbago na yung buhay because of this kind of industry. So, sino-sino yung mga nasa likod, okay, ng mga taong yon, sino yung gumabay, nagturo, kasi nababanggit nila kanina, nag-start sila, walang alam dito, tama ba? Mahihain sila nung nag-start, wala silang idea paano mo gagawin. Siyempre, merong isang tao na nasa likod nun. Okay, may gumabay, may tumulong all throughout their journey hanggang makuha nila yung success nila dito sa front row. So, okay lang ba guys, ipakilala ko sa inyo this time. Oo, syempre yung mga mukha natin, dapat mukhang excited. Kasi eto lang naman, yung pwedeng tumulong din sa'yo dito to start this business. Okay? So, okay lang ba guys? Ulit, itaas ulit natin yung ating energy. Palakpakan muna natin ng sample. Sample palakpakan ulit. Ayan. Ayan. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, gising, gising. O, wag tutulog-tulog, yayaman pa tayo. Okay? So, syempre, pag tinawag ko tong mentor natin, okay lang ba guys, tayo tayo to give respect? Kasi isa to sa talagang nilulook up ng mga tao dito sa front row. Okay? So, nawawaray na naman tayo. Pasensya na, Bisaya at waray eh. Okay? So, hindi ko na patatagalin. Siguro siya na lang din yung magkwento how he started. May video din. Okay? So, syempre, before ko siya tawagin, please watch this video.
Once again, let's all welcome Sir John Nico Suarez. Thank you. Good morning. Bago po lahat, okay lang po ba? Hey! Parang naging sabungan to ah. So, bago po, alam niyo, minsan nalulungkot ako. So, wala bakit? Ang ganda ng name ko, Janico Suarez. Yan po binigay ng nanay ko tsaka ng tatay ko. Minsan binababoy po ako, tawag sa akin, Boogie. So, di ko alam kung seryoso po o ginagago ako. Pero bago po lahat, okay lang papalakpan natin yung mga nag-share sa inyo kanina. Alam niyo po, habang nag-share po si Sir Denise, di ba? Natin kanina, Sir Denise, si Ma'am MJ, tulad niyo lang po sila before. Nung na-invite po sila, ako po yung nag-talk. Nandiyan po yan before, nakaupo lang. Invite lang namin, guest lang namin po. Di ko nga alam kung sasali sila o hindi. Parang katabi mo. Parang Tarsier. Ano ba yung Tarsier? Ang Tarsier po, nasa Bacolod po yun, di ba? Parang napunta na sa Quezon City. Ano ba yung Tarsier? Yung walang reaksyon. Parang nagpapalakpakan na, ikaw. Parang wala ka sa mundo namin. Nasisigawan na, ikaw. Ang matindi, pinapakitaan na kayo ng pera, ng milyon, Tarsier pa rin. Alam matindi, baka mamaya may sunog sa inyo, ganyan ka, ay masunog. Ang nakakatawa, baka pag nirape ka, ganyan ka, nirape ka. Pero imagine guys, still sinubukan si front row, tinry si front row. After ilang months and years, isa na din po sila sa kumikita po ng millions po sa front row. May sports car, may kotse, may properties, may condo. So imagine dati lang po na-invite. Tulad ninyo, ang matindi, di natin alam. Invite ka lang ngayon. Guest ka lang namin ngayon. Tama ba ako? Nakaupo ka lang din ngayon. Di natin alam. Working ka, student ka, tambay ka. Di natin alam. Baka next time, ikaw na din isa sa mga kumikita kay front row na malaki. Di natin alam. Sabi nga, ang mundo, di ba? Puno ng sorpresa. Tama ba ako? So ngayon, ako hindi ko na din kayo papatagalin kasi may appointment din ho ako. So gusto ko lang ho sa inyo ay may share lang po sa inyo. Ano po yung tinuturo ho namin? Ano yung share namin? Bakit? Pag sinabing front row, maraming kumikita. Pag sinabing front row, malamang iba sa inyo, nakikita nyo o narinig nyo, may mga yumayaman, nagkakotse daw, supercar, nagkaroon ng mansion, ganyan. May share ko lang ho sa inyo bakit ganun ang nangyayari. Okay lang ba yan? At least kahit di ka sumali, at least di ka mag-join, at least malaman mo. Ang problema ka sa atin, ang dami mong alam. Pero alam-alaman lang. Iba yung alam sa, di ba, nag-aalam-alaman. At least kahit di ka sumali, maiintindihan po natin. Okay lang ba yon? Maintindihan mo bakit may kumikita. Guess mo ba ako? Baka kasi, baka lang naman, magusto mo din. Baka lang din naman, kailangan mo. Hindi natin alam eh. Tama ko? At least, bago ka umalis dito, maintindihan mo. Okay lang po ba yon? Tsaka unahan ko na po kayo ha, di po namin kailangan yung pera mo. Kasi sinabi na business. Ngayon malamang, baka nasa isip mo, kasi kita ko yung mga mata ng iba eh. Alam mo, nandito ko sa harapan, pero yung mata ko saan tumitingin. Negosyo, maglalabas ng pera. Hindi po namin kailangan ng pera mo. Alam mo bakit? Kasi wala ka namang pera. Huwag kang feeling. Okay po ba yon? Huwag kang feeling. Alam namin, alam ko wala kang pera. Bakit? 12 years ago po, ganyan din po nangyari sa akin. Gets? Magkaiba po ang nakikita natin na negosyo or investment sa mga social media. Magkaiba po yan, ha? Clear lang po. Doon sa nakikita natin sa mga TikTok, sa social media, na mga negosyo, investment, kailangan ng pera mo. Tama mali? Dito hindi. Kasi baka mamaya mabatrip ako, tulungan pa kita. Sabi ni Kuya, sana mabatrip na siya. So, pakilala din ako. My name is Janico Suarez. So, sa front row, 12 years na po ako. Nag-start po ako dito, virgin pa. Ngayon, feeling virgin na lang. Alam mo, babae pa, ang talaga nag-react, ha? Amazing, ha? Na-experience ba? Sino ba? Ikaw siya? Hindi. Nagturuan pa kayo? Yes, dati, nag-start po ako estudyante. Sa mga estudyante dito, yan. I'm sure alam niyo, o alam ko, yung pinagdadaanan natin as a student. Nag-start po ako dito, graduating student sa AMA, sa IT. Nag-OGT po ako sa PLDT, sa may Espanya. Alam niyo po ba yun sa may Welcome Rotonda?
sa katabi nun, meron po doon PLDT. Kung di mo alam, problema mo na yan, ha? So, meron po doon po ako nag-OGT that time. Ang ginagawa ko namin, yan, nag-ayos po kami ng mga cable wire, RJ45, mga programming. Tapos minsan, kapag may problema sa internet ninyo, kasi yung PLDT, yan yung pinakamabilis sa internet. Parang si ate ayaw maniwala. Mabilis yan, mabilis maningil, di ba? Mabilis mamutol, di ba? Mabilis yan. Tapos pag parang may hugot ah. Tapos pag may problema sa internet nyo, tatawag kayo sa customer service. So kami po, ito na nga eh. Hindi naman sa akin yun, problema ko ba yun? OGT lang ako doon. Tapos kami yung may pupunta sa inyo, check yung internet. Pero totoo, wala talaga kayo internet. Formality lang yun, para kunwari may service. So ngayon, habang nag-OGT po ako doon, minsan nga, pa ako, taga-timpla ng kape. Ganda ng course ko, IT. Sabi sa akin ng bisor ko, timpla ka ng kape. Alam mo sa isip-isip ko, walang pangit na to. Course ko, IT, di naman ako takatimpla ng kape. So habang nag-OGT ako, na-invite din ako tulad ninyo 12 years ago. So habang nag-aaral ako, sabi sa akin ng kaibigan ko, uy, gusto mo kumita habang nag-aaral. Alam niyo po ba, yung tenga ko malaki yan. Pag usapang pera, pag narinig ko yung pera, mas lumalaki yan. Bakit? Mukha po kasi akong pera. Yes. Mukha akong pera. Sino dito tulad ko, be proud, mukhang pera. Taas na kapal. Alam mo yung kaibigan ko sabi sa akin, mahirap maging mukhang pera. Baka mapasama ka. Alam mo, sabi ko, depende naman siguro eh. Di ba? Pag yung pera gagamitin mo sa masama, masamang tao ka talaga. Tama ba ako? Pero pag yung pera gagamitin mo sa mabuti, di ko naman, di ba, magiging mabuting tao ka? Di ba? Wala nang plastikan. Pag may pera ka, gagana ang buhay mo. Di ba? Pag may pera ka, mabibili mo yung gusto mo. Tama ba? Pag may pera ka, yung pangarap mo, pwede mo makuha. Tama? At ito real talk lang mo tayo. Yung nanay, tatay mo, matutulungan mo pag may pera ka. Agree? Minsan nga, pag wala kang pera, ikaw pang natutulungan. Di ba? Yes, totoo yun, na hindi lahat ng pera, di ba? Hindi nabibili. Lahat. Di ba? Hindi lahat daw nabibili ng pera. Hindi lahat solusyon is pera. Totoo naman yun. Pero pag wala kang pera, wala ka rin mabibili. Makakabili ka ba? Pogi lang? Cute lang? Pwede ba yun? Makakabili ka ba pagkain? Sabihin mo, mabait po ko. Baka ampasin ka na nagtitinda. Tama o tama-tama? Diba? Tsaka aminin natin, minsan nga kung sino walang pera, sila yung gumagawa ng masama. Diba? May nakita ko hold upper, mayaman? Di, baka meron. Walang yan yung nagbumaba sa sports car, sa Ferrari, di ba? Tapos hold up to Ano pera mo? Naglabas, di ba? 2,000. Ang dukha mo naman. Ikaw pa binigyan, ito 10,000 Umalis ka na dito. Meron wala? Wala. Kadalasan ang gumagawa po, parang may kinikiliti dyan na kakaiba. Alam mo, tapos na yung joke, tumatawa pa. So, mukha ko pera, kaya sabi sa akin, kung gusto mo daw kumita, di ba, habang nag-aaral, sa mga estudyante, sino dito gusto, habang nag-aaral, kumikita ng pera, taas ko ng kamay. Gusto ko din. Bakit? Naranasan ko, nung nag-aaral ako, wala akong pera. Mahirap po yan, mag-aaral ng pera. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, aral ka na mabuti. Sabi ko, allowance. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, mahal kita. Sige. Sabi sa akin, anak, sipagan mo mag-aral. Para pa ka nag-graduate ka, magandang future ang aabang sa'yo. Sabi ko, tuition fee na natin. Pengi tuition fee. Sabi sa akin, anak, mahal kita. Hirap talaga mag-aral na wala kang pera, ang pinoproblema is pera. Tama? Sumama po ako tulad ninyo, na-invite lang din ako. At sa dami-dami pinakita ko sa akin, sumali ho ako sa 2 dahilan. Okay lang share ko sa inyo. Una, hello? Yan. Una, ang dahilan, nakita ko na legit yung company. Mahirap pasukin yung isang bagay na hindi mo alam kung, di ba, isa legit o nagets nyo ba? Siyempre, aminin natin, mahirap papasok ka. Walang permit yung negosyo. Walang office yung negosyo. Tama ba ako? Walang produkto, walang services yung produkto. O yun yung negosyo. Nagets nyo? Kasi marami ngayon naglalabasan. Papakitain ka daw, lalabas ka na ng pera. Saan yung office? Online lang. Nagets ba? O paano mo kung matutulungan? Chat-chat na lang tayo o copy na lang minsan. So sabi ko, paano kaya yung ganun? Kaya na-invite ako, sabi ko, di ako matalino pero marunong kong mag-observe kung ano yung legit sa hindi. Nagets mo ba? Ang problema kasi, marami po sa atin
na wawaw mali. Anong wawaw mali? Kala natin pare-pareho. Pero hindi po pare-pareho pag marunong ka mag-observe. Nag-gets po ba ako? Pangalawa is yung kitaan. Aminin natin. Mahirap kumita ng pera ngayon. Tama ba ako? Tama! Pero para sa akin, nung nakita ko sa front row, kung mahihirapan man ako dito, at least yayaman ako. Kasi sa labas, mahirap na din naman eh. At least dito, may patutunguhan yung hirap ko. Agree? Kaya nung nakita ko siya, sinubukan ko na kagad. Kasi wala namang masama pag, di ba, susubukan. Alam nyo, bata pa lang tayo, alam na natin. Ang pagkain, para malaman mo kung masarap o hindi, kailangan mo, tikman. Sure ka, tinikman nyo o nilamon mo? Pinatikim na sa'yo, sabay kumuha ka na ng rice, tama ba? O, kakainin mo. So sabi ko, sige, subukan ko. Wala namang mawawala eh. Nag-guess mo ba? Yan lagi namin linya dito. Walang mawawala. Lalo na po sa mga laki po sa hirap. Sino dito, laki po sa hirap, taas po na kamay. Kung laki ka sa hirap, ano pa ba mawawala? Diba? Ano pa ba mawawala? Kaya sinubukan ko sa front row. Nung sinubukan ko sa front row, guys, dinala ko ng clear book ko. Okay lang, share ko na din. Para at least mapasilip ko sa inyo, ano ba yung kitaan dito? Kasi bakit? Di ba kanina pinapakita sa inyo sa screen, di ba? Ako ginawa ko, dinala ko na lang to. Kasi bakit? Simula nang nag-join ako sa front row, lahat ng kinikita ko naka-photocopy. So kumbaga, bago ko i-deposit, pinapa-photocopy ko. Kaya bakit marami po sa akin nagtitiwala, sumasali kay front row? Kasi ang tao sees to believe eh. Tama ko? Misa nga, nasarapan mo na nga, di ba? Ayaw mo pa maniwala. Di ba? Niloko ka na nga ng jowa mo, ayaw mo pa rin maniwala. Nagets ba? So kahit mabigat din ako para mapasilip ko sa inyo, okay na ba yun? Kasi nag-start ako dito, pakita ko muna yung PowerPoint natin. Nag-start ako dito as a student. So syempre as a student, alam niyo naman, di ba? Gusto natin humangad ng mga bagay na meron yung mga classmate natin, kaibigan natin, tama ko? So good news, na-meet ko yung mga honors, tulad po nito, si Sir RS, saka si Congressman Samuel Persosa. Sila po yung naging mentor ko po sa front row, kasi sila di honors. Kasi guys, alam nyo, dito ka lang makita. Yung mga honors pa po mismo, ang magtuturo sa iyo paano magnegosyo. Saan ka makakita ng ganun? Nag-OJT ako sa PLDT. May-ari ng PLDT, di ko nga nakita eh. Ni Anino, di ko nga nakita eh. Nag-guess mo ba ako? Dito sila po minsan ang magtuturo po sa atin. Eh imagine mo, napaka-successful ng mga honors po natin. Para ito, si Congressman Samuel Persosa, presidente po siya ng Maserati Philippines. Pamilya naman pa Maserati? O, kung alam niyo yung Ferrari, kung gusto mo ng luxury car, Maserati. Kasi yung makina niyan is Ferrari. Sister company lang po yan. Nag-guess mo ba? Kagandahan po niyan, minsan bumibisita po dito si Kuya Will. Kaya si Kuya Will, last time bumisita po si Kuya Will dito, ay nandito siya, nakatingin sa inyo. Yan. So minsan bumibisita po siya dito, nagtuturo din po siya, nagbibigay siya ng mga advice. Paano kumita habang nag-aaral o kaya kung nag-work ka. Nag-guess ba? Tanong ko na ako sa inyo. Yan. Pagpagising talaga yan. Successful po ba si Kuya Will? Milyonaryo sila? Actually, bilyonaryo sila. Kaya pinakinggan ko sila. Kaya nung estudyante pa lang po ako nung na-invite ako, pinakinggan ko po sila. Nag-gets? Nagbago din po buhay ko. So good news, dahil po sa front row, nakagraduate po ako as a IT po sa AMA. So baka pwede nyo palakpakan kasi nakagraduate tayo. Marami sa atin gusto makagraduate. Tama ko? Walang masama mag-aaral. Tama ko? Ang tanong, may pang-aral ka ba talaga? Di ba? Kaya marami nag-i-stop eh. Nag-gets ba? Buti na lang may front row. Ang new good news, sa loob ng 1 year na ginawa ko sa front row, guys, kumita tayo ng almost 1.5. So, eto na siya. So, saan ba yung nagsimula? Dito. Okay lang, pasilip ko sa inyo. 2011 po ako nag-start. So, dahil syempre, mag-start ka pa lang, 2012 pala to, 2011. Syempre, mag-start po tayo sa maliit. Kasi lahat po na malalaki, nagsimula yan sa maliit. Maliit. Nagets? So doon pala makikita mo magkaiba na po tayo sa mga nakikita mo sa social media. Dito, di namin ipapangako sa inyo na pag sumali ka, wala kang gagawin. Walang produkto, walang benta-benta. Di ba yun nasabi sa mga investment? Tapos tutubo na pera mo, times 3, times 4, 20%, mas malaki pa kaysa sa bangko. Dito hindi. Magsimula mo tayo sa maliit at may gagawin mo tayo. Gets? So paano yan? So tulad nito. Kung mapapansin natin, March 25, 2011, unang-unang kinita ko po magkano 2,700 lang. At ang kagandahan po niyan, yan, di pa siya linggo-linggo. So minsan, kapag wala akong pasok, alam niyo yung teacher, yung prof namin is nag-absent, di nakapasok. So imbis na tumambay ako sa computer shop, basketball court, gumimik kami, magpo-front row na lang ako. At least may kita pa. Nagets po ba? Kaya maganda niya, meron din tayong 4-5. So habang nag-aaral, may bound po tayong 3-6.
Ang tanong, paano po kaya? So good news, kaya mabilis na ako, explain po namin sa inyo mamaya. Yung sistema, yung marketing plan, paano po kumita. Okay na ba yun? At least makita nyo muna, ano pwede maging resulta kapag ginawa mo sa front row. So kumita ulit tayo ng 4,500, 900. Alam nyo kagandahan po nito, after 5 months, forward natin ha, yung income po natin, guys, naging every week na. So paano naging every week? July 1, 2011. Kumita po tayo ng 9,000 plus yung GC, gift certificate, total po siya 11,000. Ito na, July 1, dagdag 7 days, July 8. July 8, magkano po? 10,000 plus yung GC, 14,000. After 7 days, July 15, magkano ulit? 12,000 plus GC, 16,000. After 1 week, July 22, 2011, 17 plus yung GC, 21,000. Pwede na, guys, linggo-linggo? Saan di nakakaalam po, yung income po ng front row, yung kitaan po kay front row is every week. Hindi po siya tulad sa work na kinsenas katapusan. Tigas po ba? So maganda ho niyan, after 1 week ulit, July 29, 7,400. Isang buwan ko po guys, habang nag-aaral, magkano siya? 70,000 pesos. Pwede na? Ngayon, kung ito total mo ito isang taon, ito yung kanina, almost 1.5 million isang taon. So lahat po yan, na milyon yan, nagsimula sa maliit. May tinuro sa akin yung mentor ko. Okay lang, i-share ko sa inyo. Paano daw kumita ng malaki? Sino gusto kumita ng malaki? Taas mo na kamay. Okay, di ba? Di nagtataas na kamay. Ano, anak kayo ni Bilyar? O anak kayo ni Manny Pacquiao? Sino naman dito gusto yung mama? Taas mo na kamay. Yan. Kasi magkaiba po yun sa pagkita, sa pagyaman. Ang pagkita, magtrabaho ka, kikita ka. Di ba, magtrabaho ka, kikita ka. Sideline ka, kikita ka. Magbenta ka through online, kikita ka. Pero magkaiba po yung pagyaman naman. So yan po yung naturo sa akin ng mentor ko. May 4 po na tinuro sa akin yung mentor ko. Sila Sir Sam, Sir RS. Share ko sa inyo. Okay na ba yan? Pero bago yun, pasilip ko pa. Ito naman 2012. 2012, May 3, 2012. Guys, kumita na po tayo ng 26,000 isang linggo. After 1 week, May 10, 2012. Magkano siya? 24,000. After 1 week, May 17, 27,000. After 1 week, May 24, 27,000. Pwede na guys, linggo-linggo? Pwede na, no? So isang buwan ko po, May 31 naman, 34,000. Isang buwan po is 139,000. So number 1 na gusto ko share sa inyo, kung gusto mo daw kumita ng malaki at yumaman, dapat huwag ka makikinig sa mga tao negative. Sa kaibigan mo, sa surroundings mo, kahit kamag-anak mo daw, kapag may negative na sinasabi about sa'yo, dapat di mo daw papakinggan. Bakit? Maraming pong tao sa labas, ang tao po sa kanila is crab mentality. Utak ka lang ka. Hihilahin ka pababa. May desisyon ka na para sa'yo maganda, pero magko-comment sila para hindi matuloy, so ano mangyari? Kapag hindi ka naging asensado, okay lang. Yan po yung utak ka lang ka, crab mentality. Marami po sa atin ganun. Gusto yumaman, pero ang pinapakinggan yung kaibigan mo na hindi naman kumikita. Masakit man, pero that's a reality, guys. Gusto mo magkaroon ng kotse, pero yung kaibigan mo, sinabihan ka na, hindi, wag mo gawin yan. Pero siya, walang kotse. Gusto mo magkaroon ng bahay at lupa, ang pinapakinggan mo, ang kapitbahay mong marites. Busy-busy sa kakamarites. Tapos di mo alam, minamarites ka na. Sabi sa'yo, buntis ka na daw. Walang yan, kalalaki mong tao, buntis ka daw. Real talk lang ho tayo. Gusto mo kumita ng milyon, yung pinapakinggan mo, may utang pa sa'yo. Tama ba ako? Yan po yung tinatawag ng crab mentality. Iwas-iwasan po natin yan. Nangyari kasi sa akin yan. Okay lang, kwento ko sa inyo. Nung naipit ako sa front row, after ko pumarient, dumiretso ako sa kaibigan ko. Siyempre, close friend ko. Inopen ko sa kanya. Ko, pare, meron ako nakita, negosyo, front row, ganyan. Alam mo sabi niya sa akin? Pare, mahirap yan. Sabi ko, pare, di naman mahirap kapag may gusto ka makuha eh. Kapag may pangarap ka, kahit mahirap, gagawin mo eh. Alam mo sabi sa akin? Imposible yan sinasabi mo. Sabi ko, pare, pangarap ko magkaroon ng kotse. Sino dito may kotse na? Wala? Ako, bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng kotse. Kasi pag may kotse ka, syempre, di ba? Una, makakapunta ka sa mga gusto mo. Agree? Sabi ko, pare, gusto ko magka-kotse. Kaya subukan ko to. Ano mo sabi sa akin? Pare, baka lukuhin ka lang. Paano ka magkakaroon ng kotse? Ang alok sa iyo, part-time lang. Extra income lang. Alam niyo, nadadown na ako. Alam mo yung excitement ko, ang taas kasi gusto ko ng kotse. Nagets ba? Nalulungkot na ako, nadadown na ako. Buti na lang yung kaibigan ko, close friend ko. Pag kaibigan, pwede mo murahin, di ba? Sabi ko, friend, di ba talaga na magkakaroon ako ng kotse? Sabi niya, imposible yan. Sabi ko,
kotse ka ba? Sabi niya, wala. Sabi ko, gago ka din, no? Sinasabihan mo na ako, di ako magkakakotse. Ikaw nga, walang kotse. Paano yun? May motor ka ba? Wala. Mio, meron ka? Wala. Tingnan mo ang tao nga naman. Di ba? May masabi lang, di ba? Mema lang. May masabi lang. Di ba? Alam niyo bakit? Kasi ayaw nila umangat ka sa kanila. Totoo yun. Kung gusto mo yumaman, gusto mo kumita ng malaki, pare, ang papakinggan mo, dapat yung mga kumikita. Dapat yung mayaman. Para sa school, ito tinuturo ko po sa front row. Sa school, kapag ikaw bobo, aminin mo na yan, minsan, bobo ka talaga. Di ka nakapag-review, may exam. Kanino ka makikinig? Sa bobo matalino. Ulitin ko ha, bobo ka, hindi ka nakapag-review, may exam. Kanino ka sasama? Kanino ka tatabi? Sa bobo o matalino? Di ba doon pa lang, alam mo na? Di ba? Kasi bakit? Kahit bobo ka, pero yung pinapakinggan mo matalino, sinasamahan mo yung matalino, ano mangyari? Possible, pwede ka makakopya. Tama ba? Oh. Ganun naman yun eh. Basketball, di ka marunong, pero sumasama ka sa mga marunong. Ano mangyari? Matututo ka din. Negas mo ba? Kaya dapat sasama mo at papakinggan mo hindi yung mga negative sa buhay. Masakit man, pero yun ang totoo. Kahit ka mag-anak mo paminsan, ang magne-negative sa'yo para sa pangarap mo. Parang ayaw maniwala. Sample na lang, para ikaw, sample na lang. Sabi sa'yo ng nanay mo, mahal ka nila. Nasabi ba yun? Nasabi nila, mamaya, uwi ka sa inyo. Sabi mo, Ma! Pa! Mag-aartista na ako. Ba't ka tumatawa? Ano kaya sasabihin ng nanay tatay mo? Ano kaya sabihin kayo ng nanay tatay niyo? Ano pa? Ano? Ano? Hindi mo minura pa. Anak ka niya, minura ka pa niya. Di ba? Malamang pa sabihin sa'yo, anak, baka gutom lang yan, kaya mo yan. Anak, bawal adik ngayon, anak ha? Tama o tama? Nanay mo pa mismo yun ha? Tatay pa mismo mo yun. Di ba tatay mo pa mismo yun? Pero ayaw maniwala sa'yo. Bakit? Lahat ba na artista gwapo? Lahat ba na artista maganda? O, ba't ayaw maniwala na pwede ka maging artista? Normal. Kaya kung gusto mo yumaman, pare, huwag ka makikinig sa mga tao negative. Kasi bakit? Mahirap. Nasa huli ang pagsisisi at ituturo mo yung kaibigan mo pa. Yung kamag-anak mo pa. Nagas mo ba? Kaya bakit tayo kumita ng malaki? Pangalawa, advice sa akin ng mentor ko, magnegosyo ka. Bakit? Walang masama po sa manag-work ha. Walang masama po sa work. O sa pagiging empleyado. Walang masama po dyan. Gets? Ang masama lang, yung trabaho ka ng trabaho, work ka na ng work, di ba? Ilang taong ka nakaka-work mo, wala ka pang nabibiling pangarap mo. Gets? Walang masama mag-work. Baka pwede natin dagdagan. Kasi bakit? Sa work daw, kaya bakit mahirap po umasenso, kumita ng malaki dyan? Kasi kaka-work mo, may tinatawag dyan ng fixed salary. Ay, hindi alam. Pag ikaw nag-apply at natanggap ka, meron kang tinatawag na kontrata. Kontrata! O sa mga estudyante, pag di nyo pa alam, ito na yun, malalaman mo na. Nag-apply ka, natanggap ka, may kontrata po yan. At nakalagay doon, magkano sahod mo? Pag nakalagay doon, 30 mil ka isang buwan, 30 mil ka lang. Tama? Pag 20 mil ka lang. Pag 10 mil ka lang. So huwag ka ma-offend, walang masama mag-work. Ulitin ko. Pero baka pwede natin dagdagan. Kasi bakit? Kahit anong sipag mo, di naman tataas yung sahod mo eh. Kahit anong tiyaga mo, di naman tataas yan eh. Bakit? Nakalagay sa kontrata, 30 mil ka lang eh. Kahit mas masipag ka sa boss mo. Pwede ba yun? Boss, date ka. Mas nauna ako sa'yo ha. Yung sahod mo next month, ako na kukuha ha. Piloso po man na tanong, pero di ba, that's the reality na hindi mangyayari. Nagas ba? So kailangan natin dagdagan. Kaya marami minsan, naiinis ako sa mga nag-work, tanggi na tanggi. Saan? Sa extra income. Extra pera. Pero, every quincenas katapusan, kinakapos ka. Bakit ka kinakapos? Kasi imagine mo ha, fix na nga yung sahod mo, isa lang yung sahod mo, ang dami mo pang Judith. Kilala mo si Judith? Di ba, walang reaksyon. Alam na. Ano ka, palamunin ka lang sa bahay, wala kang ambag. Judith. Ibig sabihin, yan po yung mga due date po ng mga bills. Yes, bayarin. Imagine mo ha, isa lang sahod mo. Diba? Ang bayarin mo, kuryente, tubig, wifi, bahay. Tama o tamang-tama? Sa mga estudyante, hindi ako makarelate. Huwag ka mag-alala. Tatanda ka din. Magtatrabaho ka rin. Next ba? Kasi iba sabi, estudyante pa lang ako eh. Oo, ngayon, estudyante ka. Bata pa lang po ako. Oo, ngayon, bata ka. Dagdagan mo 5 years, bata ka pa ba? Minsan problema ngayon ng mga Gen Z. Di ba Gen Z ngayon, sa panahon ngayon?
Sorry lang ha, pero masyadong arte. Bata pa po ako eh. Enjoy, di ba? Enjoy your life. Di ba? Life is short. Gago, ano bukas mo? Matay ka na? Kuhin mo na lahat ang gusto mo. Oh, tapos kinabukas, wala kang pera. Ginastos mo lahat ng pera mo. Tama? Tama-tama. Di ba? Tatanda ka din. Magtatrabaho ka rin. Pero at least ngayon pa lang, alam mo na, kapag may front row ka, at kung may trabaho ka man, at least doble yung kita mo. Tama ba ako? Kasi sa negosyo po, kaya alam nyo bakit marami yung mayaman sa negosyo? Negosyo po to ha. Hindi po to investment ha. Hindi to online sabong. Negosyo po to. Okay? Sa negosyo kasi, kung ano sipag mo, yan ang pera mo. Kasi dito walang time in, time out. Kaya mapapansin mo, mas malaki pa kinikita ng mga online seller kasi sa 8 hours a day. Tapos nag-OT ka pa. Tama mali. Kasi nasipag nila, yun ang kita nila. Alam mo kagandahan pa, tulad nito, 2011, pasilip ko sa inyo, okay lang? Ito yung pinaka-best example na masarap ang negosyo. Kung ikaw nag-aaral, dagdagan mo ng negosyo. Nag-work ka, dagdagan mo ng negosyo. Bakit? Tingnan nyo po, January 10, 2013, kakatapos ng puto ng New Year. Ng putukan, malaman, nagputukan kayo niyan. Tama ba ako? Naranasan nyo ba magputukan? O naputukan na? Ate, naputukan ka na ba? Ng fireworks, cutics. Cutics tuloy. Ng quitties, cutics tuloy. Parang palobat na. Okay pa ba yung mic ko? Yan. Kakatapos na ng New Year. Kung ikaw, nagtatrabaho ka, malamang wala pang trabaho nito. Baka nasa bakasyon ka pa. Baka inuubos mo pa yung 13th month pay mo. Tama ba ako? Kung ikaw nag-aaral, baka nasa bakasyon ka pa. Pero tingnan mo pag may negosyo ka. Tingnan nyo guys, meron pa rin tayo still. Meron tayong 11,000. Okay lang ha ba nasa bakasyon may 11,000? Maliit, no? Kasi bakit? 20 million ko linggo-linggo eh. Okay lang, kasi bakit? After 1 week, January 17, may 10,000 pa rin. Wait lang, maliit pa eh. Ano sabi? Sa negosyo, kung ano sipag mo, yun ang kita mo. Tama ba ako? Sipagan lang natin ulit. O, meron ulit tayo magkano? 34,000 isang linggo. Meron ulit tayo magkano? 31,000, 17,000 isang linggo, 47,000, 42,000. Pwede na guys, linggo-linggo? Ngayon, ang kagandahan lang kapag may negosyo ka, mas mabilis ka makaipon. Guys, ako tapatin nyo. Kasi anak ko na 8 years old, marunong na kagad sa math eh. Ano mas mabilis makapag-ipon? Monthly income o weekly income? Weekly income, no? Kaya ako sa'yo, imbis na kausapin mo yung katabi mo, intindihin mo muna to. Baka kumita ka, linggo-linggo. Kung ano pangarap mo, makuha natin sa maikling panahon. Yun lang naman sikreto namin sa front row eh. Yung kikitain mo na isang taon sa labas, kikitain mo dito na isang buwan. Kikitain mo sa labas sa 10 taon, dito pwede mo kitain na isang taon. Papaikliin po natin. Tapatin niyo ako ulit. Ano gusto ninyo? Makuha niyo yung pangarap mo sa mahabang panahon o sa maikling panahon? O, tuloy to, January ulit to. May 13,000, 33,000, 35,000. Kaya bakit tayo nakakabili ng mga pangarap? So, naiintindihan nyo na guys, bakit po kami kumikita? At paano kami kumikita? At bakit kami nakakabili ng mga gusto namin? O, ito na, January ulit, 2015, 23,000, 41,000, 54,000, 47,000. Kaya dito po, meron tayong mga estudyante. Meron din tayong mga professional po dito, tulad nila Ma'am Donna. Marami po tayo dito mga teacher, supervisor, engineer. May member po tayo, bank manager nga mismo ng BDO eh. Marami po tayo dito. Last time nga, tinanong ko eh. Sabi ko, tita, ba't ka nag-front row? Alam nyo guys, yung bank manager, kung magkano kinikita? So, bigyan ko ng idea. 30,000 to 60,000. Depende sa branch. Pag yung branch medyo malaki, mga 60,000 yan. Tapos pag nakakita pa ng kota, pwede pa tumaas. Alam mo sahod niya? 60,000 isang buwan. Malaki ba 60,000? May kumikita ba dito na 60,000 isang buwan? Wala. Tinanong ko si ma'am, sabi ko, tita, ba't ka nag-front row pa? Alam mo sagot sa akin? Anong pake mo? Sabi ko, tita, nagtatanong lang naman. Siyempre, bank manager ka. Siyempre, malaki sahod mo eh. Alam mo sabi sa akin? Alam mo, anak, malaki sahod namin, pero malaki din expenses. Nagets ko na kagad eh. Ikaw, sabihin natin, bank manager ka. Ito, tanong ko sa iyo kung bank manager ka, saan ka kakain? Sa karinderya o sa restaurant? Kung ikaw bank manager, pupunta ka sa trabaho mo, magta-tricycle ka o magta-taxi ka? Tataas yung expenses eh. Baka nga bumili ka ng, di ba, kahit pa paano, mumurahin ng kotse. Tama? Tama, di ba? At kung may anak ka, bank manager ka, saan mo papaaralan yung anak mo? Sa public, sa private? Anak ko nga ngayon, 8 years old, nire-ready ko na para sa Lasal.
Ano magkano sa Lasal? 200,000 every sem. Nagas ba? So lalaki din yung expenses eh. So sana wag mo isipin na, ay baka pang ano lang to, pang tambay lang, estudyante lang. Hindi, pang professional din to, mga nag-work din dito. May mga OFW nga tayo eh. Ano bakit? Kitaan to eh. Nagas mo ba? So tulad po nito, 2015. Napakita ko na 2015, no? Ito, pakita ko 2016. Bilisan lang natin. 2016. January ulit. Imagine yun guys, yung 43,000, isang buwan yan sa labas. Kapag ba ikaw nagtrabaho, mahirapan ka? Mahirapan ka? Oo naman. Ngayon kung isipin mo, ay naku, baka mahirap sa front row. Eh kung kikita ka ng ganito, isang linggo, tingin ko naman, di ba? Kahit mahirap, okay lang. Eh yung pag-aaral mo nga, hirap na nga eh. Di ba, hirap na mag-aaral, tapos bagsak ka pa rin. Trabaho ka ng trabaho, yung sahod mo, di naman umaangat. Tama? Di ba, mas mahirap yun. Kasi after 1 week, 48,000, 51,000, 63,000. Ito 2017. 2017 po, ito gusto ko ipakita din sa inyo. Dito po ako nag-100,000 po, isang linggo. Okay lang, pasilip ko. Yan, tulad po nito, August 3. Yan. August 3, 2017. Kumita tayo ng 79,000. Plus yung GC, 96,000. After 1 week, August 3 yan. August 10. August 10, 72 plus GC, 90,000 isang linggo. After 1 week, 103,000, 125,000, 2011, may ano pa tayo, may 18. Okay lang? Pasilip ko pa? 18. 2018, ito January din. January 4. January 4, magkano po siya? 99,000, 33, 13, and 36, plus yung GC, 132,000. After po niyan, meron ulit tayo. Kaya pa ba? 168,000. After niya, meron ulit tayo 214,000. Umabot po tayo ng almost 500,000 isang buwan. Pwede na? Pwede na, no? O, ito maganda. Ano bang araw po ngayon? Ano araw po ngayon? Bukas, anong araw? Susunod na araw? Friday. Guys, pag Friday po, tawag po namin dyan is check a day. So, ang tawag po namin dyan is Friday check a day. Kasi bakit? Pag Friday po nakukuha yung income po namin sa front row. Okay lang, pasilip ko sa inyo last week. So, tulad po nito, yan, pasilip po natin. Ito yung last week po natin. Medyo maliit lang. Alam mo, kagandahan lang, guys, di ba nagka-pandemic? Tama ba? Nagkaroon ng COVID, tama ba? Parang iba di sumasagot, di kayo nagka-COVID? Di kayo nagka-pandemic? Anong mundo meron ka? Di ba nung pandemic, marami nawalan ng trabaho? Marami nagsara ng negosyo, tama ba ako? At malamang alam mo naman, marami na apektuhan dahil sa pandemic, tama ba ako? Pero tingnan mo naman, guys, still, kahit nagka-pandemic tayo, ito, pasilip natin. Yan o. Okay lang, pasilip ko sa'yo. Yan. Ano date? October 17, 2023. Nakuha ko po siya Thursday last week. So, meron po tayo magkano? 13,000 plus, magkano siya? 34,000 pesos. Kasama yung GC natin, so abot tayo ng almost 70,000 po. Pwede na? Pwede na, no? Ngayon, kapag ikaw kumikita ka na malaki at nagkakaroon ka ng milyon, makakabili ka ng pangarap mo. Usapan tayo pangarap ngayon. Sino may mga pangarap ngayon? Guys, ang pangarap, libre lang po mangarap. Dapat nangangarap ka. Nag-guess ba? So kung ikaw may pangarap ka, ano ginagawa mo para makuha mo pangarap mo? Kung wala, nako, tawag dyan, bangungot. Dapat may ginagawa ho tayo. Alam mo, sabi po ng isang mentor ko, kapag may gusto kang ma-achieve, may gusto mangyari sa'yo, o may gusto mo, may mangyaring bago sa'yo, gumawa ka daw ng pagbabago. Para may magbago sa'yo. Tama ba ako? Kaya alam nyo guys, dahil po dyan, so yan, ma-achieve natin. Okay lang, bilisan ko lang to. Okay lang? Kasi may likas ako sa sasakyan. Bata pa lang ako kasi gusto ko na magkaroon ng sasakyan. Kasi na-experience ko kasi nung bata pa lang ako. Elementary, nakikita ko sa classmate ko. Baka naranasan nyo yan. Yung classmate ko, hinatid sundo ng mga parents. Nakakotse. Tapos iniisip ko, bakit kami? Hinatid sundo ko ng tatay ko, tricycle. Sabi ko, okay na, at least fresh air kami. Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon ng kotse pag yumaman ako. Kaya nakabili tayo ng first car, second car, third car, fourth car, fifth car. Tapos pati may mga rider tayo, may rider pa tayo dito, rider, mahilig sa motor. So yan, nakabili tayo ng Ducati Monster. 800cc kasi yan. So nabitin ako, so bumili pa tayong pangalawa, Kawasaki Zeng 1000R. So pag probinsya, mas mabilis, mas masarap. Kasi taga Bicol ako. Sino mga taga Bicol? Meron? So taga Sorsogon kasi ako. So pag kotse, 12 hours. Pero pag motor, mas mabilis, 8 hours. So mas mabilis, 6 hours.
Pag gusto mas mabilis, baka patay ka na nun. Di ba? So ito yung sinasabi namin. Pag kumikita ka ng malaki, kahit di mo pangarap basta gusto mo, pwede mo mabili. Tapos mamaya makita mo sa baba, is yung brand new Corvette na binili ho natin. So, ako po yung kauna-una nakabili po ng Corvette po sa Pilipinas. Kasi bakit? Nung nilabas po yan na C7, kami po bumili po niya sa US. Kaya yung mga nakikita niyo mga vlogger na nagkaroon ng Corvette, sa amin po galing din yun. Imagine nyo guys, 12 years ago, dyan lang po ako nakaupo. Kasi every Sunday, nagpo-fun run po kami, pumunta kami Tagaytay para mag-breakfast. One time, may nakasama ako, sabi niya sa akin, bata pa, mga siguro 18 years old, sabi niya, Sir, magkano bili mo niyan? Rich kid yun, kasi yung tatay niya, may negosyo, negosyo ng pamilya nila is hardware, mga hardware. Eh, meron siyang Camaro. Sabi niya, magkano bili mo dyan? Sabi ko, mura lang. Kasi nag-start na ako sa front row. Sa maliit na halaga lang, binabad ko. Sabi niya, di ba, ano yan, nasa 8 million yan? Sabi ko, hindi. Ang halaga niyan is oras lang, tsaka effort na binigay ko kay front row. Imagine mo, oras, tsaka effort lang. Oras na imbis na gumimik ako, tumambay ako, pakipag-inuman ako, dito ko nilalagay. Effort, na alam ko mahirapan din naman, ginawa ko dito kay front row. Tanong, sulit ba? Hindi pa yan. Bakit? Ang kagandahan po niyan, sa loob po ng 8 years, kumita po tayo ng almost 19 million. Wala pa dyan 2019, 20, 21, 22, 23. Kung ito-total natin yan, nasa around nasa pa 40 million na po siya. So saan napunta yan? So nagkaroon po tayo ng mga, yan, nakapunta po tayo ng trucking business, mga restaurant, tapos ngayon nagpapatayo kami ng commercial building sa Bicol. May kwento po ko sa inyo, okay lang ba? May dalawang kwento, dito tayo magtatapos. Unang kwento ko po, may isang tatay, at itong tatay na to, malamang may anak. So, niyaya niya anak niya, kasi weekend, sabi niya, anak, pasyal tayo. Sabay, mangisda tayo. So, niyaya niya anak niya, sinama niya, siguro anak niya, siguro mga 6 years old to 9 years old. 9 years old. Sinama niya. Eksakto, pumunta sila sa dagat para mamingwit. So, namingwit sila. Alam mo, mamaya-maya, yung tatay, nakahuli po ng isda. Tuwang-tuwa yung tatay. Sabi ng tatay, anak, ang swerte natin. Masarap yung ulam natin mamayang gabi. Nakahuli tayo ng isda. Ano yung isda na huli nila? Alam nyo ba yung bulinaw? Yung maliit lang? Yung dilis. Kasi sabi ko, bulinaw yun eh. Yung dilis. Sabi niya, anak, masarap ulam natin. Tago mo. Swerte natin. Tinago ng anak. Mamaya-maya, nakahuli yung tatay ng isda. Pero this time, nalungkot yung tatay. Sabi niya, anak, ang malas natin. Nakahuli tayo malaking isda eh. Nakahuli siya ng mga pating. Sabi niya, anak, malas natin, balik natin. Binalik yung isda. So, mamaya-maya, nakahuli na naman yung tatay ng isda. Pero this time, maliit na naman. Sabi ng tatay, anak, sabi mo, masarap yung ulam. Swerte tayo. Tago mo. So, mamaya, nakahuli na naman. Pero this time, malaki. Nakahuli siya ng white shark, butanding. Huli siya. Sabi niya, anak, ang laki. Ano ba yan? Sobrang laki. Balik natin. Malas naman. So, mamaya, nakahuli na naman yung isda. Maliit na naman. Tapos pinatago sa anak. Tapos siya, anak, parang nawibirduhan na sa tatay niya. Sabi niya, sa isip lang niya, sabi niya, itong tatay ko to parang adik. Pag maliit, swerte, tinatago. Pag malaki, ayaw. Tapos nakahuli na naman yung tatay ng isda. Malaki. Shokoy, baklang shokoy. Laki, balik natin, balik. Yung anak, di na po nakapagpigil, tinanong niya yung tatay niya, sabi niya, Dad, can I ask something? Sabi ng tatay, mahirap ng tayo, pa-English ka pa. Ano yun? Sabi niya, tatay kasi, napansin ko, pag nakakahuli tayo ng maliit na isda, sinasabihan mo ako na swerte natin at masarap yung ulam, tapos pinapatago mo. Pero tayo, pag nakakahuli tayo ng malaking isda, pinabalik mo. Tapos sinasabihan mo na, malas natin. Eh di ba mas masarap yung malaking isda kaysa sa maliit? Di ba kasi pag maliit na isda, isang lulukan lang yan minsan, di ba? Isang kainan lang yan, ubus na. Pag malaki, nagtuna, di ba? Masarap, di ba? Mga tuna, lapu-lapu, lumarlin, malalaki yan eh. Tay, yung totoo, di ka ba? Ano mo sabi ng tatay? Anak, hindi. Uwi ka ngayon sa bahay. Hindi sa bahay. Pag uwi mo, punta ka sa kusina. Pagpunta mo sa kusina, tingnan mo yung kawali natin. Ganito lang din kaliit. End of story. So, yung tatay pala, binis niya yung isda doon sa
maliit na kawali nila. Tama? Pwede mo naman tsap-tsapin. Tama ko? Kung malaki. O kaya pwede ka naman bumili malaking kawali. Tama ko? Ang problema, yung tatay, dinepende yung isda dun sa kawali. Tama ba ako? Nakakatuwa man. Pero alam mo, karamihan sa atin, parang tulad ng tatay. Bakit tulad ng tatay? Pag pinapakita o pinapakitaan namin na malaking kitaan, imbis na matuwa, nagdududa. Imbis na matuwa, natatakot pa. Pero pag pinakitaan na maliit na sahod, tuwang-tuwa. Pag pinakitaan ng 10,000 every month, uy, may trabaho na ako. Magpo-post pa yan. May trabaho na ako. Congrats nyo naman ako. Magpapacelebrate ako. Pero pag papakitaan na malaki, takot na takot. Huwag ka matakot. Huwag ka magduda. Anyo bakit? Anyo bakit? Marami na po nagbago dahil po kay Front Row. Marami na po yumaman dahil kay Front Row. Diba? At ang pinakita ko po sa inyo, yung malaking kitaan na milyon, nagsimula sa maliit. So kung ikaw nagdududa pa, anong utak meron ka? Pinakita ko po maliit na income hanggang sa lumaki. Nagets? Kung nagdududa ka pa rin, para saan pa? Huwag ka na magduda, huwag ka na matakot. Subukan mo na lang. Nagets pa? At huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin kapag inintindi mo sa front row. Okay na po ba yun? At isa rin po ako tutulungan sa inyo. So my name is Janico Suarez. Welcome po sa front row. Balik ko ng Kamandona. Grabe yan. Once again, guys, malakas na palakpakan para kay Sir John Nico Suarez. Yan. Grabe, no? Puro grabe na lang yung mga nasabi natin kanina. Grabe. Grabe. Bawat, tawag nito? Bawat move ng clear book, no? Bawat pahina. Grabe yan. Diba? For sure, bawat isa sa atin kanina talaga, na-imagine mo na ikaw, darating yung time, pag sumubok ka dito, yan din yung mangyayari sa'yo. Tama? So, grabe yung front row, no? Ngayon, maniniwala ka na hindi lang, yung sinabi ko kanina, tama na nag-start tayo na hindi lang normal na extra income or product selling lang. Doon kasi kilala natin yung front row eh. Product or extra income, part-time. Medyo mababaw na pagkilala natin sa front row. So ngayon, nung narinig natin yung tatlong speakers natin today, mas lumalim yung pagkaintindi mo sa front row na dito pala pwedeng magbago yung buhay mo. Tama? O, syempre, uy, mali ba? Parang mahina kayo Tama ba? O, syempre, diba? So, I know, nakita ninyo yung mga pagbabago from maliit na bagay. Kanina, diba, mga ano sila, mahiyain, mag-start, walang alam. So, madaming nagbago sa kanila, yung skills nila. And masasabi mo talaga na aside doon, holistic approach yung front row kasi nabago yung talagang buong buhay nila pat kasama pa yung family nila. Okay? Lalo na si Sir John Nico Suarez, no? Aside sa naging successful siya, talagang nakatulong siya sa maraming tao dito sa front row na maging successful din. Tama? So I know, sobrang excited ka na and curious ka na, paano ba sila nag-start dito? Paano ba ginagawa yung front row? Bakit nag-start sila maliit? Tapos habang tumatagal, lumalaki yung income nila. Curious na ba kayo? Okay, so this time, mabilis na lang. Siguro just give me at least 10 to 15 minutes para ma-discuss ko sa inyo or may paliwanag ng malinaw paano ka ba makapag-start sa front row and paano ka namin matutulungan dito. Okay lang ba? Yan. So, ito yung name ng